Ang bida ng pelikula ay isang hitman na nagngangalang Renzo. Sa pambungad na eksena, ipinaroda niya ang kanyang kotse sa tapat ng mansyon ni Hans Morris. Si Morris ang presidente ng $1 milyong na kumpanya ng laruan, at ang susunod na target patayin ni Renzo. Nasa loob siya ng bodega na tumitingin sa mga istante ng mga laruan hanggang sa makita niya ang kanyang hinahanap, isang berdeng diwata green fairy. Dinala niya ang laruan sa kanyang study room at tumayo sa tabi ng bintana. Nakita siya ni Renzo mula rito at naghanda ng isagawa ang kanyang plano. Kinargahan niya ang kanyang baril at nagsuot ng face mask para hindi makuha ng mga kamera ang kanyang mukha. Pagkatapos, upang linlangin ang gwardya sa entrada, gumamit siya ng telepono bilang pain. Nagsimula ang countdown sa telepono. Nataranta ang gwardya at nagmadaling lumabas upang itapon ito. Sa pagsamantala sa pagkakataon, inatake siya ni Renzo at binaril hanggang sa mamatay. Ang silencer na nakakabit sa kanyang baril ay pumihil sa ingay ng putok para hindi maalerto si Morris. Pagkatapos, ninakaw niya ang mga susi mula sa uniforme ng gwardya at pumasok sa security room nang walang problema. Matapos patayin ang mga CCTV camera, kampante niyang inalis ang kanyang maskara at naglakad patungo sa study room. Pagkatapos niyon, pumasok siya sa kwarto at pinatay si Morris gamit ang 2 bala sa dibdib at 1 sa noo. Matapos siguraduhing patay na siya, kinuha ni Renzo ang green fairy kanina bilang souvenir para sa kanyang sarili. Napansin din niya ang isang larawan ng ina ni Morris sa mesa na may nakasulat na note sa ibaba. Hindi ito masyadong pinansin ni Renzo at umalis na. Sa sumunod na eksena, nasa eroplano siya pabalik sa kanila. Nag-text siya sa kanyang kliyente tungkol sa matagumpay na pagpatay at nag-enjoy sa biyahe. Isang pasaherong nakaupo sa tabi niya ang humingi sa kanya ng gum. Nang buksan niya ang kanyang bag para bigyan ito, napansin ng babae ang toy fairy sa loob. Naisip niyang kakaiba para sa isang matandang lalaki na magdala ng laruan ng bata ngunit hindi niya sinabi ang kanyang opinyon. Nang lumapag si Renzo sa airport, kumalat na sa buong bansa ang balita tungkol sa pagpatay kay Morris. Sa kanyang paglabas, napansin niyang may manika ang isang batang babae sa kanyang backpack na katulad ng napansin niya sa kwarto ni Morris. Hindi niya ito masyadong pinansin hanggang sa may mas kakaibang nangyari. Napansin niya ang isang berdeng laruan sa mesa sa reception ng kanyang apartment building. Ang laruan ay nagkataon ding nasa mesa ni Morris noong oras ng kanyang kamatayan. Pagkabalik sa penthouse, ligtas na inilagay ni Renzo ang green fairy sa isang display table. Mayroon itong iba pang mga souvenir tulad ng pera, ballpen, salamin, at iba pa, na bawat isa ay kinolekta mula sa tao na kanyang pinatay. Nakatulog si Renzo sa sofa habang sumasagot sa mga email. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa doorbell. Naisip niyang kakaiba ito at tiningnan ng front door camera bago buksan ang pinto. Sa labas, nakatayo ang receptionist na may dalang kahon. Nang hindi niya buksan ang pinto, inilapag na lang nito ang kahon sa sahig at naglakad palayo, pagkatapos ay ipinasok niya ito at maingat na inilagay sa kitchen counter. Ang sulat sa kahon ay nakapangalan sa kanya ngunit walang impormasyon tungkol sa nagpadala. Gayunpaman, may lagda sa ibaba na lubhang kahawig ng lagda ng ina ni Morris na nakita natin sa photo frame noong gabi ng kanyang kamatayan. Pinag-isipan ni Renzo kung itatapon ba niya ang kahon, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad, maingat niyang binuksan ng balot at nakita ang isang kahon na puno ng mga laruan. Ipinadala ito mula sa kumpanya ni Morris at sinasabing may mga bonus na sorpreses sa loob. Sa una, tiningnan ni Renzo ang kahon kung ito ba ay isang patibong. Nang wala siyang nakitang ganun, binuksan niya ito at nakita ang mga plastik na sundalo, baril, at tangke, inilabas niya ang isa sa mga laruan at sinuri ito ngunit walang nakitang kaina-hinala. Kinalaunan, nahulog ang kahon mula sa counter ng kusa. Malinaw na naaalala ni Renzo na hindi ito nasa gilid, kaya lumapit siya para tingnan. Sa kanyang laking gulat, nawawala ang mga laruang sundalo mula sa loob ng kahon, pagkatapos, mas maraming kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari sa bahay. Gumalaw ng kusa ang mga kurtina, at biglang namatay ang mga ilaw. Sa pagsusuri, napagtanto ni Renzo na may pumutol sa cable ng mga ilaw. Bigla na lang, isang sundalo mula sa ilalim ng mesa ang sumaksak sa kanyang mga daliri sa paa gamit ang matulis na baril. Malinaw kay Renzo na ang mga larwang sundalo mula sa kahon ang may kagagawan nito. Nang yumuko siya para tingnan, nagsimula silang magpaputok sa kanya. Kahit nakaunti lang ang pinsalang dulot ng mga bala sa kanya, umatras siya sa gulat at takot, maya-maya, tinamaan siya ng pampasabog na sumunog sa kanyang pantalon. Narehistro sa isip ni Renzo na ang mga sundalo ay maliliit ngunit lubhang mapanganib. Habang patuloy silang nagpapaputok sa kanya, nagawa niyang tumakbo sa banyo at ikinandado ang sarili sa loob.
Malubhang napinsala ang kanyang tuhod at marami siyang bala na nakabaon sa kanyang balat na hindi naman nakamamatay pero masakit pa rin. Pagkatapos, gumamit si Rencio ng hand mirror upang tingnan kung ano ang nangyayari sa sala. Binabaril nito ang mga bumbilya para magdilim ang kwarto. Nang mapansin siya ng mga sundalo, binato nila siya ng cannonball na bumasag sa kanyang salamin. Sa inis, pumunta si Rencio sa kanyang kwarto mula sa kabilang pinto at kinuha ang kanyang baril. Ginamit niya ito para takutin sila at makapunta sa kusina. Naglabas siya ng rifle at pinaulanan sila ng maraming bala. Biglang tumahimik ang lahat habang umaatres ang mga sundalo sa takot. Ginamit ni Rencio ang pagkakataon para ilipat ang mga kutsa ng sopa para wala silang mapagtaguan. Nang wala na silang ingay, itinaob niya ang buong sopa at nakita ang kanilang mga patay na katawan sa ilalim. Ang mga nakaligtas ay tinulungan ng iba at isinakay sila sa isang jeep. Namangha si Rencio habang nanonood, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang mapagtanto niyang tatakas na sila, tinapakan niya ang mga sundalo. Ang ilan ay patuloy na nagpaputok sa kanya, ngunit nang barilin sila ni Rencio, ang vibration mula sa isang bala ay nagpatamba sa kanila. Gayunpaman, hindi natapos doon ang pag-atake. 3 army helicopter ang lumabas mula sa ilalim ng mesa at sumugod sa kanya. Inatake siya gamit ang cannonball, ngunit naiwasan niya ito. Ngunit, nadaig nila siya sa pamamagitan ng pagpapaulan ng missiles. Mabilis na tumakbo si Rencio sa kanyang kwarto at nagkulong. Tumingin siya sa salamin at nahindik nang makita ang maraming sugat at galos sa kanyang mukha. Nilagyan niya ito ng alkohol at nilunasan ang sugat sa abot ng kanyang makakaya. Bago pa niya namalayan, isang malaking bola ang bumangga sa pinto ng banyo, na gumawa ng butas dito. Pumasok ang isang helicopter sa kwarto at patuloy siyang inatake. Sa labis na inis, hinuli ito ni Rencio gamit ang tuwalya at inihampas ang laruan sa sahig. Pagkatapos noon, ini-flush niya ang mga labi sa inidoro, ngunit ayaw sumuko ng mga sundalo. Sa huli, naghulog siya ng nakasaksak na hairdryer sa tubig at sa wakas ay napatay sila. Nagpa siya siyang palipasin ang gabi sa banyo, kung saan sigurado ang kanyang kaligtasan. Kinalaunan, tinahi niya ang sugat sa kanyang hita kahit napakasakit nito. Makalipas ang ilang oras, isang anino ang lumitaw sa ilalim ng pinto. Isang sundalo mula sa labas ang nag-iwan ng sulat para kay Rencio, na humihiling sa kanya na sumuko. Namangha ang lalaki sa talino ng laruan. Bilang ganti, nagsulat siya ng screw you sa papel. Nang ibabalik na niya ito, napagtanto niyang isa itong patibong. Isang grupo ng mga sundalong may tangke ang handang magpaputok sa kanya. Ang impact ay gumawa ng mas maraming butas sa pinto, na naglagay kay Rencio sa linya ng putok. Upang iligtas ang kanyang buhay, lumabas siya sa bintana ngunit hirap na makatakas mula sa 14 na palapag ng gusali. Kahit paano ay nagawa niyang maingat na maglakad patungo sa balkonahe, ngunit sakto namang inatake siya ng isa pang helicopter. Dahil nasa gilid siya, ilang segundo na lang ay itutulak na siya ng mga sundalo. Sa sandaling iyon, nagpaputok si Rencio ng isang beses na nagpabagsak sa helicopter. Pagbalik niya sa balkonahe, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Sa loob, mas maraming sundalo ang nakatutok ng kanyan sa bintana, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Maya-maya, nakaisip siya ng plano, ginamit niya ang isang rubber duck sa swimming pool para lituhin ang mga sundalo. Pagkatapos ay inatake niya sila gamit ang fire extinguisher mula sa kabilang panig. Habang sinusubukan nilang tumakas, nakuha ng isa pang grupo ng mga sundalo ang kanyang atensyon. Pinalibutan nila siya sakay ng jeep habang paulit-ulit na nagpapaputok. Gumamit si Rencio ng lighter at spray para gumawa ng flamethrower at sinunog sila ng buhay. Kumuha pa siya ng kutsilyo at pinagputol-putol ang kanilang mga katawan dahil sa galit. Pagkatapos noon, bumalik siya sa grupong lumalaban sa fire extinguisher at pinalo sila ng kahon. Sa wakas, napatay na ang lahat ng sundalo. Humiga si Rencio kasama ang mga sunog na plastik at ginalaw ito. Para makasigurong patay na silang lahat, binilang niya sila at itinugma sa numerong nasa kahon. Nang magtugma ang mga numero, nakahinga na siya ng maluwag, ngunit nakalimutan niyang isaalang-alang ang bonus surprise na nakasulat sa likod ng kahon. Uminom siya at lumangoy para mag-relax. Bigla na lang, may humiwa sa kanyang pulso mula sa ilalim ng tubig. Agad siyang umahon at nakitang kailangan niya ng agarang tahi. Gumamit siya ng karayom at sinulid at tinahi ang sugat sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos, nagpa siyang umalis sa penthouse para hindi na siya atakihin ulit ng mga natitirang sundalo. Ngunit ang hindi niya alam ay sinundan siya ng gulo sa loob ng elevator. Biglang namatay ang mga ilaw at nasira ang panel ng mga pindutan, na nagsisigurong hindi mabubuksan ni Rencio ang pinto ng elevator kung kailan niya gusto.
Gumamit siya ng flashlight para tumingin sa paligid ngunit wala siyang nakita. Nang umilo ulit ang panel, napansin niya ang nag-iisang komando sa loob nito. Tumakbo ang laruan palabas ng elevator sa pamamagitan ng nawawalang panel sa kisame. Habang sinusundan siya ni Renzo sa likuran, napansin niyang ang elevator ay nakahinto at wala siyang matatakasan. Bilang huling paraan, tumalon siya sa ibabaw ng pangalawang elevator. Inalis niya ang panel ng kisame at pumasok sa loob, masaya dahil sa wakas ay ligtas na siya. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay hindi nagtagal nang mapagtanto niyang sinundan siya ng komando sa loob. Ginamit ng laruan ang kutsilyo para saksakin ng paulit-ulit si Renzo, ngunit dahil sa laki ng pagkakaiba nila, halos wala itong pinsalang naidulot sa kanya. Pagkatapos ay hinuli ni Renzo ang komando at inilagay sa pagitan ng mga pinto ng elevator. Nadurog ng mga pinto ang ulo nito, na pumatay dito sa wakas. Ngumiti si Renzo sa katawan ng laruan na wala ng ulo, ngunit agad niyang natuklasan na ito ay nakakabit sa isang pampasabog. Sumabog ang bomba, na pumatay sa kanya. Nakita natin ang isang sticker na nakadikit sa kahon ng laruan na nagsasabing ang kahon ay naglalaman ng isang komando at isang thermonuclear weapon bilang bonus gifts. Sa ibang lugar naman, ang ninakaw na toy fairy ay gumalaw ng kusa.